Today, let's make my mini daisies filler flowers using fuzzy wires. Invitationary, creating memories that last a lifetime. Elegant and bright, a bloom that feels just right. Hello mga Mima Cakes ko! This is your girl Invitationary. And I'm so grateful, Mima. This is my first video tutorial here in YouTube. At andito kang sumusuporta sa akin. So, syempre, Mima, kasi bago pa tong channel ko, i-like mo na ang video, i-share mo sa mga kaibigan mo, at mag-subscribe ka. So, let's start! A little background story, mga Mima, kung bakit yung mini daisies ko na filler flowers ang napag-isipan kong i-feature sa first video tutorial ko. Matagal ko na actually gustong mag-open ng YouTube channel, pero di ko lang alam kung may manonood sa akin, may interesado sa akin, may makikinig sa akin. And worst, I don't know where to start. Charis! Hala, nagchika na Mima, hindi na to tutorial. So on that note, mga Mima, balik tayo dun sa tutorial. Kung nakikita nyo mga Mima, yan ang first step ko. I-fold nyo muna yung fuzzy wire. Yan ang magiging guide nyo para sa petals. So ang gamit ko na fuzzy wire dyan is 30 cm. First, i-finold ko lang into half. Tapos ginamit ko yung sa may daliri ko na guide kung saan ako magfo-fold. Okay, let's do it again. Sabay tayo and pansinin nyo yung sa may finger ko dyan. Ayan, yan yung first fold. Kasunod yung second fold. And there's the third fold. And since ang first step natin kanina is to fold the fuzzy wire into half, yung tatlong fold na yan, magiging 6 yan na petals ng bulaklak mo. And medyo maraming nagtatanong mga Mima kung paano ko ginawa tong mga mini daisies filler flower ko sa isang post ko. And that's the reason why kung bakit yung mga mini daisies filler flowers ko ang una kong ituturo sa inyo. So tama na yung chikahan me, let's proceed. This time, buuhin na natin yung petals mismo. At dito na papasok yung pag-fold-fold natin kanina. Pansin nyo, ginagawa ko siyang guide. Kung saan ko siya finold, dun ko din siya iti-twist ngayon. O, diba? Yung pag-fold-fold natin kanina, Mima, nakatulong para mas madali nating malaman kung saan tayo na part mag-twist. At another benefit ng mag-fold-fold is pantay yung mga petals mo, Mima. Now, yung excess wire naman, yung maliit na natira dyan sa dulo, i-twist nyo lang papuntang likod, mga Mima, at i-lock in nyo. At dyan, mamaya tayo magdudugtong ng floral wire para sa stems. So, huwag kayong mag-alala mga Mima kung yung flower nyo parang zombie patingnan. Ifo-form pa natin yan mamaya. So, ayun na nga Mi, ayus-ayusin nyo lang yung petals, pisil-pisilin nyo lang at i-form nyo na curve. And kayo na bahala mag-equalize ng spaces ng petals nyo. For now, sabay tayong mag-practice kung paano i-fold and i-twist yung petals. Meron pa naman akong dalawang natira dyan. So, habang nanonood kayo sa video ko, mga Mima, go na timpla ng kape kasi hindi to tulad ng mga reels or mga shorts ko. Mahabang version to ng tutorial natin. This time naman mga Mima, inopen ko yung petals. Ayan. Kinerve ko yung petals papuntang baba. Parang ganyan, Mi. Hindi ko siya ma-explain. Parang pinush ko siya pataas. Tapos yung end ng petals is papunta sa baba. Nagets niyo ba? Basta parang ganyan. Okay, move on tayo mga Mima. Kunin nyo yung isang na-fold nyo pa and practicean nating bumuo ng petals. So, ayan na Mima. Meron pa akong isang tip sa inyo para mas madali yung paggawa ng petals. Ayun siya. Nakita nyo yun? So, bago ko i-twist yung wire mga Mima, hinahagod ko yung space ng wire galing doon sa naunang fold hanggang sa next fold. Ginagawa ko yan, Mima, para hindi mabali yung sa gitna ng petals. Pansin nyo, kahit mabilis na yung pag-twist-twist ko ng wire dyan, hindi nababali yung wire. Curve pa rin yung petals, diba? Dahil yan sa paghagod ni. So, hagurin mong todo. Charis! Okay, so same process lang naman. After nyong mabuo yung petals dyan, yung excess na wire, ilagay nyo lang sa may likod, tapos i-twist nyo at ilap. Okay, fast forward. Kinat ko na yung part na yun, mga Mima, kasi alam kong fast learner kayo. And we are working on the third daisy na, mga Mima, at ang ginagawa ko dyan is ino-open ko na yung petals. Fina-finalize ko na lang yung pagka-curve ng petals natin, mga Mi. And once you're done, na-form na yung flower mo, alam nyo na yung kasunod, mga Mima. Lalagay na tayo ng pearls dun sa gitna ng flowers. Now, this step is very simple, mga Mi. Kunin nyo na at painitin nyo na yung glue gun nyo at idikit nyo na yung pearl sa gitna. Yung sukat naman ng pearl, mga Mi, is depende na sa preference nyo. And what I'm using here is 4mm na pearl. Ha? 4mm? Bakit sobrang liit, Mi? Yes, you heard me right, mga Mima. 4mm lang ang gamit ko dyan. Ganyan kaliit kasi filler flowers ko lang to. Ayaw kong aagaw siya ng eksena sa mga main flowers ko if nasa arrangement na. So, ayan na, Mi. Buong-buo na yung daisy mo. This time, mag-assemble na tayo. So, kunin nyo na yung floral wire nyo. Sa floral wire naman, mga Mima, depende na sa inyo kung ano yung comfortable kayo gamitin. For me naman, mga Mima, gusto ko yung stem ko is pwede kong ma-manipulate kung saan siya papunta. Kaya kailangan ko yung manipis na floral wire. So, ang gamit ko dyan, mga Mima, is number 18. If ganyan kasi kanipis yung floral wire, mga Mima, malambot siyang i-manipulate. So, meaning,
Pwede ko siyang papuntahin sa baba, pwede ko siyang papuntahin sa right side. Any direction na gusto ko, madali na lang gawin kasi pwede kong i-bend yung floral wire. At pagkatapos nyong idikit yung floral wire sa daisies natin, kunin nyo na yung floral tape nyo. Kung napansin nyo yung ginawa ko sa floral tape ko, alam nyo kung bakit. Alam ko kasing merong iba na akala nila yung floral tape is parang scotch tape lang. Na pagka-cut mo, didikit na yung sa kabilang side. Yung floral wire kasi is coated by wax. Kaya nga ginagamit din to ng mga fresh flowers na florist kasi medyo resistant siya sa water. Well anyways, going back, dapat hinihila pa or i-stretch natin yung floral tape bago gamitin para ma-activate yung naka-coat na wax. And isang tip ko mga mima, kung medyo malamig yung panahon, kuskusin nyo din yung floral tape sa thumb nyo or sa fingers nyo para ma-activate yung wax. Once ma-activate na or ma-melt na yung wax na naka-coat sa floral tape, madikit na yan siya, promise. Mas madikit pa yan sa clingy mo na GF. Charis. So, ayan, close to finish na tayo at nakikita ko na yung filler flower ng buong buo. So, ang ginagawa ko na lang dyan, mga mima, is kinabit ko yung barbecue stick. At kung pansin nyo, mga mima, yung pag-arrange ko ng mga daisies dyan is simple lang na layering. Simpleng top, middle, bottom lang. So, parang 1, 2, 3, ganun. At yung haba ng barbecue stick, mga mima, depende na yan sa inyo. Syempre, kung nasa top part naman ng arrangement mo or ng bouquet mo yung filler flowers, mataas-taas na stem yung gamitin mo. Pak, ganun. At yun lang, tapos na tayo. So, here's the final look. And etong blue, medyo pantay naman yung layering ko. See the difference? Yung lavender pahaba, tapos yung blue pa circle or pa round. So, ganun lang yun, Let your creativity flow. Para lang yan, you have the power to control your flowers. Chares. Okay na, tapos na. Huwag kalimutang mag-like and share. And mga mima, pa-subscribe naman. Okay, bye! Invitationary, create